Praise God. Alam niyo po, itong nagdaang 2 linggo na ito, this is our series break, And then next week, I believe, ang bawat isa sa atin, kakatagpuin ni Lord kasi meron tayong another series, name Ignite. Pero ngayon, I believe, kikilos si Lord sa atin. Dahil alam ko, dahil si Jesus yung center ng buhay natin, everything na kailangan mo will follow. Amen? Come on, can we just lift our hands kay Lord? Lord, we thank you dahil truly alam namin, pag inuna ka namin sa aming buhay, uunahin mo rin kami, Panginoon. At lahat din ng mga bagay na kailangan namin, ipoprovide nyo po sa umagang ito. We thank you, our Heavenly Father. We lift you up. Move in our lives, in our hearts. In Jesus' name. Tayo magsabi ng Amen and Amen. Malaya pumakaw po ang bawat isa sa atin. Kung ito po yung first time nyo sa church na ito, welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Nung nagdaang pong linggo, grabe yung ganda po ng story ni Mary Jones. So sa nakakilala dito kay Mary Jones, siya po yung naging inspiration ng mga Bible Society sa buong mundo. Si Mary Jones po yung babae na kung saan 6 years siya na nag-ipon from 9 years old hanggang 15 years old. Hindi po siya Pilipino, siya po ay Welsh. Ibig sabihin nasa United Kingdom, nasa Europe. And then, ang layo ng tinravel niya para lang makabili ng Bible, yet pagdating niya dun sa lugar, wala palang Bible, maghihintay ulit siya ng isa pang linggo. So pinaghintay siya doon, and then binigyan siya ng Bible, nilibre pa siya ng ilan pang Bible, ni Pastor Charles, ni Reverend Charles. And then, yun po yung nag-spark sa heart ni Reverend Charles na i-meet sa Paris ang lahat ng mga reverends na kung saan mag-start sila ng Bible societies. And ngayon, di ba, sa nakita natin, ang dami ng may Bible, kahit sa mga unreached na lugar, sa mga African nations, di ba? Sa China, sa Cambodia, saan man ang mga lugar sa buong mundo. And ngayon naman pong umagang ito, gusto kong ikwento sa inyo yung buhay naman ni na Orville and Wilbur Wright. Kilala nyo kaya sila? Never wrong sila. They are always right. Joke lang. Okay? Kung nakikita nyo na po yung picture na ito, may idea na ba kayo kung sino sila? Wala pa? Okay. Sila po yung proponent or yung talagang first inventors ng mga eroplano. Okay? Bago po nagkaroon ng mga tora-tora nung panahon ng Japanese, American, ganyan, yung may ingay daw na nakikwento ng mga lolo't lola natin, mga nanay natin noon, sila po yung proponent noon, si Orville and Wilbur Wright. Actually, sila po ay may dugong Hudyo and sila po ay Christians. Sila po ay Christians. And yung dream po nila was to achieve a powered flight. Their dream was to create a powered aircraft that could carry a person through the air, paving the way for a new era of transportation and exploration. Alam niyo po, maraming mga kinukuha silang investors and mga tao na kung saan susupport sa kanila, pero ang tingin po sa kanila, baliw sila. Marami tayong mga ganun, Even si Albert Einstein nga, hindi siya pinapaniwalaan ng mga tao nung kapanahunan niya. Pero, kung makikita natin, sino si Albert Einstein ngayon, di ba? Isa siya sa mga theorist ng relativity pagdating sa mga quantum mechanics, etc. And katulad din po ng Wright brothers, ang tingin po ng mga tao sa dalawang ito, parang nasisiraan sila ng bait or baliw na sila. Kasi paano nga ba mangyayari na lilipad ang bakal? Di ba? Paano nga pala lilipad ang tao? Ang lumilipad lang naman sa isipan natin ay mga ibon. At madalas, ang lumilipad ay isipan din natin.
hindi tayo focus. Pero itong dalawang ito, focus sila sa ginagawa nila. And you know what? Nangyari po noong 1903 na meron pong unang successful flight, yung Wright brothers. Nearly 100 years ago. Di ba? 100 years ago, dun po nagsimula na merong unang-una in the history of mankind na successful flight. And dahil nga po sila po ay Christians, marami rin po silang struggles here and there. Hindi naman po yan sila mga nasa 20s nung sila ay naging successful. Actually, after po 9 years, 1912, namatay na po si Wilbur Wright. No? So kung makikita natin, nandoon na rin sila sa old age nila. Dahil iniisip natin, parang sige, baka kaya sila ganyan, bata pa kasi sila. Pero hindi po, matanda na rin po sila. Marami na po silang pinagdaanang rejection. Marami na silang mga napagdaanan ng mga taong hindi sila susuportahan. Marami silang mga narinig sa mga iba't ibang tao na hindi magaganda tungkol sa dream nila, pero nagpatuloy pa rin sila. Why? Because they follow God. Sa isang interview po kay Orville Wright, ito po ang sinabi niya, sa English ko po babasahin, I realize that it is a good deal. Easier for me to say, mas madali daw sabihin, yung thy will be done. Ano nga yun? Thy will be done. Ang kalooban mo ang masunod. When things are going smoothly, than when I am suddenly brought up against some of the obstacles that you and I have encountered during the past few years. Mas madali daw magsabi na, Lord, kung kalooban mo mangyari, kapag maganda yun nangyayari sa buhay natin. Pero kapag may mga obstacles, may problems here and there, ang hirap sabihin na masunod, Lord, yung kalooban mo sa buhay ko. Nevertheless, sabi niya, I believe that it is just as important to say it under the latter conditions as under the former. Mas maganda daw at mas importante na sabihin yung masunod yung kalooban mo sa buhay ko pag nandoon sa sitwasyon na merong mga problema sa buhay ng bawat isa sa atin. And you know what, friends? Ano nangyari? Look at us now. Dahil sa unang successful flight and invention nila, nagkaroon ng advancement ng technology. And ngayon, meron ng mga airlines. Di ba? Next slide. Sino nakasakay na dito ng aeroplano? Okay? Sinong gustong makasakay sa aeroplano? Amen. Mangyayari po sa inyo yan. Now, katulad po ng Wright brothers, they follow God. Kahit na meron silang ginagawa. Again, kapag tayo po ay sumusunod kay Lord, hindi necessarily, magpastor ka. No? Kundi kung meron kang profession, paggamit ka kay Lord doon, continue your relationship with God. Amen? Dahil po, ito yung topic natin. Blessing in following God. May pagpapala sa pagsunod kay Lord. Ganon din po, sa bansang Israel, pag tayo ay nagbasa ng Bible in the Old Testament, after Genesis, ang next po na book ay Exodus. Ano? Sa Exodus, makikita po natin na kung saan ang bansang Israelite ay nandoon po sila sa lugar ng Egypt. Ano? Nasa lugar sila ng Egypt na kung saan sila po ay hindi nagpapakasarap ng buhay kundi sila ay enslaved. Sila po ay nasa lugar na hindi magandang kalagayan. Dumating din po ang time, nasa wilderness sila, kaparangan, pupunta dun sa promised land. Ang dami pa pong mga taon bago sila nakarating sa promised land. Pero one thing is for sure, alam niyo po, merong pagpapala sa pagsunod kay Lord. Ang mga Israelites,
sila po ay nagsasuffer. Anyone here nakakaranas din ng suffering? Here and there? Pwedeng hindi ka nga talaga physically nagsasuffer, pwede namang emotionally or mentally. Ang mga Israelites po parehas. Physically, mentally, sa lahat. And sabi ni God, naririnig niya daw yung hinaing din ng mga anak niya. Kaya wag nating isipin, porkit tayo rin ay dumarating o dumadaan sa mga obstacles, hindi naririnig ng Diyos yung mga panalangin natin, yung mga daing natin sa Kanya. Katulad po ng Wright brothers, marami rin po silang pinagdaanan na hurts. Marami rin po mga bagay na hindi magandang nasalita sa kanila ng mga tao. Pero they continued to follow God until their deathbeds. Kaya kung makikita natin ngayon, meron talagang blessing sa pagsunod kay Lord. Maririnig nyo ngayon, marami kahit sa internet, kahit sa YouTube, Facebook, napakaraming mga relationship. Ang gusto nila, ang foundation ng relationship nila, si God. Kahit din sa business nila, kahit din mga managers, mga successful entrepreneurs, ang gusto nila, si God yung maging center ng relationship nila. Kinanta natin kanina, Jesus be the center. Bakit? Kasi kung isi-centralize ko si Jesus sa buhay ko, I will follow Him. Alam ko, siya yung nagbibigay ng blessing. Hindi ako after sa blessing. Therefore, yung nagbibigay ng blessing, yun yung magsusupply ng pangailangan ko. Kasi kung magiging after ako sa blessing, hindi yun yung magbibigay ng blessing sa akin. Darating ang time, mauubos yun, and then wala na akong ibang malalapitan. Pero kung maging after tayo sa nagbibigay ng blessing sa buhay natin, I believe ang bawat isa sa atin magkakaroon ng siksikliglig at umaapaw na buhay. In a sense, wag natin isipin na ang blessing puro material lang. Oo nga, may mansion ka nga, may peace of mind ka ba? Come on. May mansion ka nga, mayroon kang mga magagandang sasakyan, you don't feel safe. Blessing po ay holistic. Particularly, yung blessing, nagsisimula sa kaibuturan ng puso natin. Dahil nakakaranas ka ng contentment. Hindi contentment sa meron ka, kundi contentment dahil may Diyos kang inaasahan. Now, meron po tayong didiscuss ngayon na 5 P's. Sabihin nga natin, 5 P's. No? Ito po yung mga 5 pangako ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Sinong gusto nito? Okay? So number 1 po ay tinawag ko na freedom. Teka, bakit P? Di ba? So nag-isip ako noon, nung time na yon, teka, freedom, Lord, palitan ko yung F. Tagalogin ko, next slide mo nga. Freedom. Tagalogin ko. Hindi po yan, Actually, number 1 is pagpapalaya. Freedom. Anyone here na feeling nyo hindi kayo laya deep inside? Oo nga, masaya ka. Pero one thing is for sure, baka yung loob mo hindi malaya. Paano hindi po malaya, Pastor? Okay. Dami kang worries. Dami kang anxiety. Depressed ka. Or perhaps marami kang mga taong hindi mo napapatawad sa buhay mo. O kaya maraming gumagambala sa isipan mo, sa puso mo. Kapag halimbawa, matutulog ka na, magigising ka dahil may worries ka, ina-attack ka ng anxiety, etc. Pwedeng may mga ganun tayo. No? Or pwede rin meron kang addiction. Ang addiction po actually is not outside, it's inside. Hindi po yun panlabas. Nakikita na lang siya sa panlabas, pero nasa panloob yun. Yun yung bagay na hindi mo kayang makontrol. Kasi kung anong nasa loob, lumalabas. Amen. Kung anong nasa bibig din natin, na lumalabas, nanggaling yun sa loob natin.
Kaya remember, di ba, kapag halimbawa may galit ka sa isang tao, ano nangyayari? Nakapagsalita ka ng di maganda o hindi mo meant yun na sabihin, nababanggit mo. Tama ba? Kasi out of the overflow ng heart, the mouth speaks. Kung anong nasa puso mo, ilalabas mo. Kapag in love ka sa isang tao, yun yung lalabas sa bibig mo. Tama po ba? Actually, marami pong mga ganyan tayo na pinagdadaanan sa buhay natin. Marami tayong struggles here and there. Pwede rin ikaw rin, meron kang unconfessed sin, or pwedeng hindi ka makalaya sa kasalanan na yon, meron kang sin na patuloy mong nararanasan. Patuloy mong ginagawa. Habitual sin. And sometimes gusto mong i-please si Lord pero hindi mo siya ma-please. Kasi you know sa sarili mo na you just willingly na ginagawa yung bagay na yon. And gusto mong makalaya sa buhay mo. Or perhaps meron kang regrets nung una pang panahon. Sana ginawa ko to. Sana ito nangyari. Kung ganito sana yung ginawa ko, maganda sana buhay ko ngayon. Perhaps may mga ganun tayo. Or hindi natin mapatawad yung mga taong nakasakit sa buhay natin. Ang hirap makamove forward. No? But remember mga kapatid, sabi ni Lord sa Exodus chapter 3, verses 7 to 8, nakita ko kung paano ang paghihirap ng bayan ko. Come on, can you say it with me? Nakikita ko. Si Lord pala nakakakita. Tumitingin sa bawat isa na sumusunod sa Kanya. If you follow God, wag mong isipin na in the midst of that problem, wala si Lord. Kasi madalas yung iniisip natin, Lord, ba't ito nangyayari sa akin? Di maganda yung nangyayari sa buhay ko, nasaan ka ba? But actually, nakikita ni Lord yung lahat ng pagdurusa, yung lahat ng nararanasan nating hindi magagandang bagay. Hindi lingid sa kaalaman niya yung mga bagay na yon. Tingnan nyo, no? Kita pa ni Lord kung nasaan sila. Anong sabi niya? Nakikita ko kung paano ang paghihirap ng bayan ko na nasa Egypt. Alam ni Lord yung situation mo. Alam ni Lord yung kalagayan mo. Remember, alam niyo po, yung Egypt po, nung time na yon, sila po ay empire. Sila po ay superpower ng mundo. And yet si Lord, out of nowhere, hindi naman sikat yung bayan niya. Ang masikat pa ay mga Egyptians, ang mas powerful pa mga Egyptians. And yet, si Lord, ang focus, hindi dun sa mga great ones, saan? Sa mga inaapi. Ang sabi ni Lord, narinig ko ang pag-iyak nila. Dahil sa paghihirap sa kanila, sa pagpapahirap sa kanila ng mga Egyptian officers. Alam kong hirap na hirap sila. Anyone here? Parang Egypt yung buhay mo. Baka pinapahirapan ka ng lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Here and there. Lahat ng mga struggles mo. Or perhaps may kumikilos sa iyong gawa ng jablo. Pinapahirapan ka. Minsan iniisip natin na parang wala ang Diyos kapag naghihirap tayo. Pero let me tell you, hindi po tumingin sa iba si Lord or may iba siyang focus kaya hindi kanya tinutulungan. Sometimes actually, those are the times na kung saan kailangan niyang ipakita gaano siya magmahal sa atin. In times na kung saan wala tayong masandalan. Kaya marami po sa lumalapit kay Lord, nandoon na sila sa 50-50 ng buhay nila. Dahil doon lang nila nare-realize na mahal pala ako ng Diyos. May attention pala si God sa buhay ko. Verse 8, ang sabi, kaya bumaba ako para iligtas sila mula sa mga Egyptians
at ilabas sila mula sa Egypt. Alam niyo po, this resonates actually yung ginawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Si Lord, anong ginawa niya? Nagkatawang tao. Nabuhay na tao at of course 100% God siya. Pero kung makikita natin, hindi naman siya nagpakasarap sa buhay niya. Ang ginawa niya para iligtas ang bawat isa sa atin. Kung paanong nagliligtas si Lord nung unang panahon sa sa Old Testament, dito po sa New Testament at hanggang sa kapanahunan natin, nagliligtas pa rin si Lord. Kaya in whatever situation we are, gusto ko pong sabihin sa iyo, gusto kang palayain ng Diyos. Kung meron kang ninanais sa puso mo na makalaya ka sa isang bagay, ano man yung umaalipin sa buhay mo, gusto kang palayain ni Lord. Doon po sa Egypt, again, dito nag-start ang lahat. Next slide. Dahil dito po sa Egypt, ito yung kalagayan ng mga Israelites na kung saan they are in bondage. In bondage, hindi lang po actually ng mga physical, mga tao na nandoon, officers, but behind them, sa Egypt po, napakaraming gods. Small g. Hindi po big G. Kasi yung big G, yun po yung one true God, the Creator. Ito pong gods na ito, these are lesser gods. No? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit po nagkaroon ng 10 plagues sa Israel na sinend si God through Moses. Bakit? Kasi gustong ipakita ni Lord ang kaibahan na naglilingkod sa Kanya at hindi naglilingkod. Now, alam niyo po ba na hindi ganun kadali yung pag-transition ng Israelites mula sa Egypt hanggang sa Promised Land? Hindi po ganun kadali. Just as hindi ganun kadali na makumbinsi ka na pwede kang palayain ni Lord. Kasi pwedeng iniisip mo na ang tagal ko ng daladala to, pastor, sa buhay ko. Then hindi pa ako makalaya. Let me tell you, walang imposible sa Diyos na sinasamba natin. Alam niyo po, kinaharap niya yung mga small gods ng Egypt. Alam niyo po ba na yung 10 plagues na ito, unang plague ay yung He turned the water to blood. Ang Diyos ng Israel, ginawang dugo ang tubig. Hindi po kulay dugo, ginawang dugo. Magkaiba yung kulay dugo sa dugo. Nakuha natin? Magkaiba yon. Ano? Now, in ancient Egypt, ang nangyari po, yung river ng Nile, yun po yung nagsusupply ng needs ng lahat. Siyempre, kapag may tubig, merong irrigation, di ba? Pwede ka magtanim doon, lahat ng ganyan. Ano? Then yung Nile River din, parang Pasig River, na kung saan pwede ka magsagwan, lipat ka sa kabila. Ginagamit po yun bilang trade route ng Egypt. Pero po, nung nagkaroon ng blood, paano na ngayon makakainom yung mga tao? Actually, tinarget po ng plague na ito, yung God ng Egypt na si Hapi. H-A-P-I. No? Yun po si Hapi, yung Egyptian God of the Nile River. Gusto niyang ipakita sa mga Israelites at sa mga Egyptians na ako yung totoong Diyos. Kaya kung nasa midst ka sa panahon din na to ng buhay mo, na kung saan, teka, nasan ba si Lord? Lord, I need your help. Tandaan mo, naririnig ka ni Lord. And ang response niya, papatunayan niya sa iyo kung gaano siya kadakila sa lahat ng mga kaaway mo. Spiritually rin. Amen?
Kaya, nung naging dugo yung tubig, ano pong nangyari? Gulat na gulat sila. Dahil yung God ng Israel, kaya palang gawin ito. Ano pong next? Plague ng mga frogs, palaka. Sino dito nakakain na ng palaka? No? Crunchy, parang chicken. Actually po, yung frogs, associated po siya sa goddess na si Heket. Depicted siya na kung saan tao, tas yung ulo niya, ulo ng palaka. Ito pong itong frog na ito, symbol po siya ng fertility, si Heket. Then challenge din yon ni Lord. Imbis na, syempre, di ba, pag frog, Diyos para sa kanila, anong ginagawa? Hindi nila pinapatay, hinahayaan lang nila. Noong nagkaroon ngayon ng mga plague ng frog, napakaraming frogs na cover ang buong Egypt. Di ba meron ding mga poisonous frogs, tama ba? Meron ding mga frogs na kung saan pag hinawakan mo, kakaroon ka rin ng disease sa skin mo. So just imagine na nafe-feel nila, teka, yung God ko, frog, tas lumalaban sa akin. Bakit ganito? Ba't pinapahirapan ako ng God ko? Yun yung iniisip nila. And the next po na plague ay yung gnats or lice. Galing po ito sa lupa. Dahil yung God po na tinarget dito ay si Geb. Sabihin nga natin, Geb. He is the God of the earth. And the next na plague ay yung flies. Sino dito, ang hirap makatulog kapag kinakagat ka ng lamok o ng mga, di ba? Ang hirap. Baka nagkapantal-pantal ka na dahil dyan, no? Pero ang tinarget po dito ay yung God na si Kepri. Si Kepri po, siya yung God na kung saan tao nga yung katawan, pero yung ulo ng beetle. No? Next, ano pa nangyari? Yung livestock nila, yung mga cattle nila, yung mga beef nila na niluluto nung time na yon. Lahat ng mga kahayupan na meron sila, ng mga inaalagaan, lahat nagkaroon ng sakit. Kung halimbawa meron, 'di ba, kapag baboy, ano 'yon? Swine flu, 'di ba? Pag chicken, ano 'yon? Bird flu naman, 'di ba? So kung makikita natin nung time din nila, baka merong cow flu, baka merong mga ganon, cattle flu. Ang tinarget actually ay yung god ng Egyptians na si Hathor at Apis. And then ano pa? Boils. Nagkaroon sila ng mga pigsa sa katawan. Tinarget si Sekhmet, yung goddess ng healing. Magulat sila, hindi kami gumagaling. Kahit anong tawag nila sa God nila, walang healing. Yet, nung si Moses tumawag kay Lord para itigil yung plague, tumigil. Nakita nyo, kayang gawin ng Diyos yung imposibleng mga bagay, ipapakita niya ito sa harapan natin na kung saan kaya niyang gawin yung imposible. Ano pa? Hail. Nagkaroon po ng hail. Mga malalaking bloke ng yelo umulan sa Egypt. Ito po ay devastating na plague dahil syempre kapag bumagsak nga po yung yelo, tipak ng yelo, hindi ka po masasabi kagad na buhay. Kasi nung nasa Canada nga po kami noon, may bumagsak po na malaking tipak ng yelo, ganyan, dun sa sasakyan, basag yung mirror nila ng sasakyan. So just imagine kung tumama yun sa ulo mo, sino gustong maranasan yun? Wala, of course. Pero kung makikita natin, yun yung naging plague sa bansang Egypt. For several days, nangyari yon to prove na yung nut, N-U-T, hindi po nuts,
And si Nat, na God nila ng sky, ay hindi totoong Diyos na magliligtas sa kanila. Nagkaroon din po ng plague ng, next slide, locust. Kinain lahat ng pananim nila. Kahit anong tawag nila sa God nila na si Osiris, yung God nila ng vegetation and fertility, walang nangyari. Pero nung si Moses nagsabi sa one true God, nasabi, Lord, pwede nyo na po bang patigilin ito? Tinigil ni Lord. And then ano pa? Second to the last, darkness. Nagkaroon ng pagdilim. Yung talagang hindi umaraw. Alam niyo po, kung tayo lang mabubuhay katulad nung unang panahon, ang hirap. Sa panahon kasi ngayon may flashlight na, di ba? Sa panahon ngayon may mga light bulbs ng ganyan. Paano pag naubos noon yung oil? Pagsisiga. Paano pag naubos yung wood? Di ba? Ang hirap kumilos. Alam natin yan, necessity sa atin kapag merong ilaw. Nakakakita tayo ng malinaw. Pero nung unang panahon, napakahirap yun. Sino ang tinarget? Yung sun god nila na si Ra. And yung last plague po kung saan, ito naging dahilan kung bakit din nakalaya ang mga Israelites. Ito po yung kamatayan ng panganay na anak. Anyone na panganay na anak dito? Katulad ko? Panganay po. Sige, huwag kayong mag-alala. Yan, no? Hindi po kayo mamamatay. Huwag po kayo mag-alala. No? Bakit takot yung iba, pastor, ano eh. Hindi nga kayo Egyptian ka ba? Hindi. Okay? Follower ka ni Lord. But what happened actually is, kung sino po yung panganay nung unang panahon, siya yung nagiging Pharaoh. Tapos kung sino rin po yung panganay nung unang panahon, siya yung para nagiging hari ng lahat ng mga kapatid niya. So just imagine yung pride, no? Nung time na yon. Pinatunayan ni Lord na Pharaoh, tao ka lang, pati lahat ng firstborn sa Egypt, tao lang kayo. Ako yung Diyos na dakila. And meanwhile, sa lugar po ng Israel, kung nasan din sila sa lugar ng Egypt, meron silang mga dugo ng sheep na nilagay sa doorposts nila. Hindi pinatay yung mga firstborn sa Israel kasi merong dugo ng lamb. Now, actually, sinabi rin ng Bible na yung doorpost din na nandoon na nakalagay sa mga doorpost ng Israel, it actually symbolizes din yung nangyari ngayon sa pagdanak ng dugo ng Panginoong Jesus sa cross. Nung dumanak ang dugo ng Panginoong Jesus sa cross, ano nangyari? Tayo rin po ay hindi makakaranas ng kamatayan. Kamatayan in a sense na of course lahat tayo darating ang time na kung saan mamamatay tayo physically, pero spiritually hindi po tayo mahihiwalay sa Diyos. Amen? At darating din ang time na bubuhayin tayo muli ng Panginoong Diyos na buhay at makakasama niya sa bagong kaharian. Yun po yun, no? Now, yun yung nangyari sa Egypt. Maganda po ba ang nangyari? Para sa mga Egyptians, of course, hindi. Pero kung makikita natin yung mockery ng Diyos sa mga hindi sumusunod sa Kanya, sa lahat din ng mga kalaban niya. Now, nung paglabas po ng Israelites sa Egypt, nandoon na po sila sa lugar ng wilderness. Pag sinabing wilderness, ito po ay kaparangan, talagang walang tutubo dito na makakain ka. Walang kahit ano man dito na masasabi mo magagamit mo para makasurvive ka. Then, syempre, dumating yung time na kung saan gustong patayin naman ng
hari ng Egypt, yung mga Israelites, habulin niya sila. No? Nung hinabol niya sila, ano po ang nangyari? Ang Diyos ay naging protection at gabay ng mga Israelites. When we just follow God, makakalaya tayo sa kung ano man yung gumagapos sa atin, ano man yung bagay na di maganda nararanasan natin. At bukod doon, huwag nating isipin na, ay baka may mangyari sa akin hindi maganda. Baka pag nakalaya ako, baka mamaya atakihin ako ng dyablo sa buhay ko, ganyan, malaking pagsubok yung daranasin ko. Huwag nating isipin yun. Kasi point number 2 mga kapatid, ang promise ni God ay protection at gabay. Amen? Sa Exodus chapter 13 verse 21, ang sabi po, araw-gabing ginaid ni Lord ang mga Israelites sa haliging ulap pag-araw para ilid sila sa paglalakbay at sa haliging apoy naman paggabi para bigyan sila ng liwanag. Verse 22. Sabay-sabay nga natin ito basahin. 1, 2, 3, go. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap pag-araw at ang haliging apoy naman paggabi. Tignan niyo po yung pag-guide ni Lord. Ang pag-guide ni Lord, hindi siya yung type ng Lord or Master na, sige, kayo humatak sa akin. Hindi siya ganun. Di ba kasi ganun iniisip natin? Lagi, yung nasa unahan, yung mga servants. Di ba? Para kapag merong war, pag merong mga unseen territories, sila yung unang mamamatay. Tama ba? Yun yung iniisip natin, na ganun yung type ng Master or Lord. Pero ang ating Panginoong Diyos na buhay, hindi siya nasa likod. Dasan siya? Nasa unahan. Para sa ganun, kahit anuman, yung may mga kumalaban man sa Israelites nung time na yon, meron mang sumunggab sa kanilang mababangis na mga hayop, siya yung nakaprotekta sa kanila. Nakuha ho natin? Kaya, kapag sumunod lang tayo sa Panginoon na gusto nating makarating dun sa pangako niya sa buhay natin, makakalaya ka. Pangalawa, mararanasan mo yung protection at gabay. Now, have we ever wondered bakit din hindi natin nararanasan minsan yung protection at gabay ni Lord? Probably, hindi ko po alam, ano? Pero baka meron tayong mga bagay na hindi natin sinusunod na mga gusto niya. Kasi if we truly follow God, we will obey His words. Amen? Pangatlo po, na promise ni Lord ay ang kanyang provision. Provision. Pag sinabi hong provision, ano yun? Pagsusupply niya ng lahat ng pangangailangan. Take note yung word na pangangailangan, hindi po gusto. Hindi po wants, needs. Magkaiba yon. Amen? Now, alam niyo po ba na sa lugar ng wilderness, papunta dun sa Israel na lugar, sa Promised Land, sa Canaan, ganito po yung journey nila. May nakikita ba kayong puno? Ganyan po yan thousands of years ago na, hanggang ngayon, ganyan pa rin, wilderness pa rin. Bakit? Wala nga kasing tumutubo na makakasurvive ka dahil doon. Okay? And take note, yung Israelites po, nung umalis ng Egypt, in the millions sila. Hindi po sila 12 lang, ganun lang, 100, 200. Marami po sila. Thousands upon thousands. Then, syempre, hindi nila alam saan sila kukuha ng kakainin nila. Yung ginto na meron sila na nakuha nila galing sa Egypt, hindi nila pwede kainin yun, di ba? Tama ba? Kahit sabihin mo, mayaman ka, may bahay ka. Bakit? Makakain mo ba yung bahay mo? Makasurvive ka, meron kang tutuluyan, pero yung paano yung pagkain mo, araw-araw. And yet, si Lord, pinatunayan niya na kung susunod ka pala sa Kanya, ipoprovide niya lahat ng pangailangan. Alam niyo po, kahit personally po, naranasan ko po yun. Kahit po sina Bishop, ang dami lang testimonies.
and then kahit si Rev. Dahil totoo rin yung salita ng Panginoon eh. In Exodus chapter 16 verse 4, ano po ang sabi? Tapos sinabi ni Lord kay Moses, ngayon, araw-araw akong magpapaulan ng tinapay mula sa langit para sa inyo. Kailan daw? Araw-araw. Of course, sa panahon natin ngayon, nangyayari ba yan? Hindi. Diba? Hindi. Special case to sa kanila. Pero probably sa atin, baka sino dito yung time na kung saan alam mong walang-wala ka, tapos bigla meron nagbigay sa'yo ng pagkain, kahit ng pandemic, di ba? Kahit hindi ayuda eh, kapitbahay mo nga eh. Sino may mga naranasang ganun, di ba? Or biglang may nagsisend na lang sa'yo ng pera rin, pag nangailangan ka, may tumutulong sa'yo, sa ibang needs mo, kundi man finances, di ba? Pwedeng support na makikinig lang sa iyo rin sa lahat ng mga daing mo. Of course, hindi lang pagkain, pati po tubig na iinumin. Exodus chapter 17 verse 6, alam ni Lord yung pangailangan eh. Pag kumain ka, kailangan merong panulak. Di ba? Tingnan nyo, no? Exodus chapter 17 verse 6. Tatayo ako sa harapan nyo sa ibabaw ng isang bato sa Mount Sinai. Hampasin mo ang batong yon gamit ang tungkod mo at dadaloy mula roon ang tubig na maiinom ng mga tao. Ginawa nga ito ni Moses sa harap ng leaders ng Israel. So mula sa bato na hinampas ni Moses, sumirit yung tubig. No? Para mainom ng Israel. Now, kung makikita po natin yun maigi, ang Diyos nagpo-provide when we truly need something. Alam niyo po ba na etong nangyari na ito, kahit ho sa mga archaeologists din, tinignan nila, there's this, yung description ng place around the wilderness. Merong, sinundan nila yon, yung journey ng Israelites from Egypt, sa wilderness, ganyan. Then, suddenly, dito sa bundok na to, meron lang isang bato, nag-iisang ganyan. Napakalaki, tapos split siya in half. Kapag sinundan natin yung biblical story, makikita natin na, teka, ba't nga pala, tinan nyo yung pagkakahati, oh. Di ba? Perfect na hati, no? Pansin nyo? And pwedeng sabihin natin, kung di naman totoo yan, kasi ano eh. Okay, kung hindi totoo yan, paano nakasurvive at merong mga Israelites hanggang sa panahon na to? Namatay na ho sila sa wilderness. Kung wala silang tubig. O ikaw, di ko bigyan ng tubig for 80 years. Kung hindi talaga nag-supply si Lord sa buhay nila. Nag-supply si Lord. Kung ginawa sa kanila ni Lord yon, kaya rin nila i-supply ni Lord yung pangailangan mo sa panahon ngayon. Anong kailangan gawin? Follow the Lord. Another promise ni Lord, pang number 4, ay ano po? Presensya ng Diyos. In times po na kung saan nasa wilderness tayo or struggle tayo sa buhay natin, perhaps then parang unti-unti, hindi naman ganun kadali na mabago yung pag-iisip natin. Alam niyo po ba yung Israelites na enslaved sila sa Egypt for 430 years. Ang mga Pilipino po, nung panahon ng Kastila, na enslaved lang for 333 years. Mas mahaba po yung time na na-enslaved sila. No? Ang mga Jewish people. Napakahirap po na mabago yung pag-iisip ng mga tao.
na na-enslave. Huwag ka ho kayo magtaka kung bakit kahit ho nung panahon ng Kastila, may hindi magandang pag-iisip na lagi yung foreigners, sila yung mas magagaling. Ganun di ba dati? Tas yung mga Pilipino, sila yung mga Indio, mga walang alam. Di ba? Ngayon, tignan nyo assess nyo. Ngayon, pag may pipiliin, sinong mas magaling? Yung mga mapuputi o mga Pilipino? Di ba? Lagi iniisip ng marami, ay magaling, syempre foreigner yan eh. Ganun nasa isip hanggang ngayon. Nakita niyo ho ba? Hindi ho madaling matanggal sa isipan ng tao yung kinagisnan nila ng matagal ng panahon. Napansin niyo ho yun? Di ba pag tayo sa Pilipinas, may maputi, nagtitinginan, uy, ano yung foreigner yun, no? Tapos magpapapicture pa. Di ba? Tama ba? Ganun tayo. Bakit kaya? Di ba? Pag samantalang nung nasa Canada po kami, halo-halo dun yung races, wala namang nagpapapicture sa akin. Joke lang po yan. So kung makikita natin, bakit kaya sa Pinoy ganun? Meron talagang kaisipan na nadala natin kahit din sa mga kanununuan natin. Ganun din ho sa kanila. Kaya tuloy, hindi sila punta sa promised land. And at times, natatakot sila, sundin si Lord, dahil iniisip nila, hindi ko alam to, bago sa akin tong bagay na to. Pwede ngayon din, ganun yung nararanasan mo, di ba? Bago tong church na inatinan ko, ang saya-saya nila magpuri kanina, biglang mamaya may umiiyak, may sumisigaw, di ba? Pwedeng ganun eh. O kaya, hindi naman ako nagpe-pray lagi, ganyan. Tapos ngayon, kailangan na pala mag-pray, kailangan pala magbasa ng Bible, pwedeng may bago para sa'yo. Or natatakot ka na malaman pa yung more about God, more about Him. O kaya, ano kaya itong inatinan ko? Sino-sino kaya ito? Ba't ako in-invite dito? Hindi ko alam. Pwedeng may mga ganong ka na sentiments sa puso mo. But let me tell you, if you truly follow God, sinundan mo si Lord talaga sa buhay mo, ang pangako niya, sasamahan ka niya. In Deuteronomy chapter 31 verse 6, ang sabi ni Lord sa Israelites, maging matatag at matapang kayo. Huwag kayong matakot o kabahan sa kanila. Sino yung kanila? Mga kalaban nila. Kasi on their way, dun sa promised land, may mga umaatake sa kanila. May mga humahadlang sa kanila. No? Kasi si Lord, ano daw? Na inyong Diyos ang kasama nyo. Di niya kayo iiwan o pababayaan. Huwag natin isipin kapag meron tayong kinakaharap na mga problema, nilalabanan ng mga pagsubok sa buhay, iniwan tayo ng Diyos kasi may pagsubok. Hindi ho. May pagsubok kasi papatunayan ni Lord na kaya mo magtagumpay dahil kasama mo siya. Kaya, yung journey na to from Egypt to the wilderness, tas papunta sa promised land, hindi po yung napakadali lang eh. Lagi ho talaga may struggle. Ganon din po sa Christian life. Lagi talaga may struggle. Merong labanan. Meron talaga laging, parang nasa gyera ka ang type. Kasi kahit ho in the book of Ephesians chapter 6, si Paul, di ba, anong binanggit niya? Yung full armor of God. Bakit armor? Anong meron? Kasi lahat talaga tayo, kailangan ang mindset natin, meron tayong warrior type or battle mentality. Kasi nga, kung nasa gyera tayo, kung nasa gyera tayo, alam natin kapag halimbawa may sumabog dyan, may di maganda nangyari, prepared ka. It's an everyday occurrence eh. Pero kung feeling mo, nasa vacation ka lang ng buhay mo, papakasarap ka, nakaupo kang ganyan, pag may di maganda nangyari, sabi mo, ano ba naman yan? Sarap-sarap ng buhay ko eh. Enjoy na enjoy ko pa naman. Bakit ganito, ganyan? Kaya tinan nyo, di ba? Pag may di maganda nangyari sa buhay natin, we tend to blame God. Kahit
ang mali naman talaga is yung choices natin. Or at times, alam mo naman na ikaw yung tatamaan ng bomba, doon ka pa tumayo. Tapos biblay mo, Lord kasi, pinadala ako sa giyera eh. Alam niyo po, kahit nung pandemic, nakaranas din po kami ng mawala ng mga mahal sa buhay. Sometimes we ask God that. Pero God reminds us na sa buhay na ito, yung reality, wala tayo sa bakasyon. Nasa giyera ho tayo. Araw-araw meron tayong nilalabanan ng mga problema sa buhay. Araw-araw, meron tayong nilalabanan din ng mga gawa ng dyablo. Here and there. Pero one thing is for sure, katulad ng pagsama ni Lord sa Israelites, sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Come on. Bigyan naman natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. And then tignan niyo po ito. Sabi naman sa Deuteronomy chapter 12 verse 9. Ina-explain ni Lord kung anong mangyayari sa Israelites. Tignan niyo po pag dumating na sila sa promised land. Next slide please. Yan. Verse 8 muna tayo. Pagdating doon, hindi na pwedeng gawin yung mga ginagawa nyo ngayon. Ginagawa nyo kung anong tama sa tingin nyo. From the place of Egypt hanggang sa wilderness. Tingnan nyo, may mga time na kung saan, kung ano yung tingin ng Israelites na tama, yun yung ginagawa nila. Pero yung promised land, pag pumunta ka doon, kailangan daw hindi na yung tama sa tingin mo yung ginagawa mo. Kailangan yung tama sa paningin ng Diyos. Kasi kung lahat tayo, tingin natin tama tayo, may tama nga talaga tayo. Totoo yun. Bakit? Kung sa'yo, tama yung isang bagay, sa akin hindi, sino masusunod sa atin? Kailangan natin ng standard of morality. Kailangan natin ng standard na magsasabi kung ano ba talaga yung tama at ano ang mali. At yung tama at mali, ang nagbibigay nun, hindi ang tao, ang Diyos. Kaya example na lang yung pagpatay. Sa totoo lang yung pagpatay, kahit ano pa culture kayo tumingin, sa Judeo-Christianity lamang na religion yung merong utos na huwag papatay at magmamahal sa kapwa. Other religions and even yung mga kinalakihan, hindi po yun yung natural. Kaya, why do we enjoy this life ngayon sa Philippines? Meanwhile, sa ibang bansa, maraming mga pinaparusahan, mga Kristiyano, walang freedom, di ba? Even to express their own belief, their religion. Bakit? Kasi hindi ganon yung upbringing nila. Because when you follow God, may kalayaan, una sa lahat. Pangalawa, ano yun? Review tayo. May proteksyon at gabay. Pangatlo, may provision. Pang-apat, presensya ng Diyos kasama mo. At panglima, ito po yun, meron tayong pahinga. Tignan niyo po yung nakalagay ngayon sa verse 9. Kasi hindi kayo nakakarating sa lupang binigay sa inyo ni Lord na inyong Diyos, kung saan magiging peaceful ang buhay nyo. Yung peaceful po, hindi yung payapa talaga. Kung hindi rest, yung tama pong word talaga. Now, kaya at times, hindi nagiging maganda yung buhay natin dahil again sa mga maling choices natin
or sariling kalooban natin, hindi naman talaga kalooban ng Diyos. May gusto ka, ang tanong, gusto ba ni Lord? May mga gusto kang gawin, ang tanong, yun ba yung standard niya? Di ho ba? May mga situations tayo perhaps sa buhay, tulad ng meron kang niisip na ano ba magiging trabaho mo. Pwedeng maganda yan, malaki nga yung kita. Ang tanong, kalooban ba ni Lord? Baka merong mga inside jobs na hindi maganda. Baka merong under the table. Di ba? O baka nagagamit ka para magsinungaling. So kung makikita ho natin, at times, pwedeng, Lord, tama naman to kasi kita ko malaki, may ganyan. Magta-tight sinopering pa nga ako, laki na ng basket sa church eh. Yung inisip natin, di ba? Parang, Lord, malaki naman kita dito. Kaya lang mawalan ako ng time sa'yo. There are times, mga kapatid, niisip natin kung ano yung tama sa tingin natin. Pero when it comes to following God wholeheartedly, kailangan katulad ng Wright brothers. Sinabi ni Orville Wright, di ba? Kahit daw maraming obstacles, problems sa buhay, kaya niya pa rin sabihin na, thy will be done. Kaya ano pong sabi sa verse 9? Tignan niyo, di ba? Again, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Kasi hindi pa kayo nakakarating sa lupang binibigay sa inyo ni Lord na inyong Diyos, kung saan magiging peaceful ang buhay niyo. Panglima po pala, na kung saan pangako ni Lord sa buhay ng lahat ng sumusunod sa Kanya ay magbibigay siya ng pahinga. Sino sa inyo pagod na sa magtrabaho? Di ba marami sa atin siguro 6 days a week magtrabaho. Pero magugulat kayo, no? Kahit nakita ko na po yung post na yun before, na kapag daw 4 days a week lang daw magtrabaho ang isang tao, mas productive daw. Nakita niyo ba yun? Post na yun? Tapos biglang nabawasan pa, 3 days na daw ata, gano'n, no? Sabi ng iba. Pero, alam niyo po, may truth doon. Kasi lahat tayo kailangan din natin ng pahinga. Pag tayo puro rin work, ano nangyayari? Nauubos ka rin. Tapos, ano nangyayari? Meron ka ring mga bagay na hindi na magagandang nagagawa kasi pagod ka na eh. Now, alam niyo po, yung pahinga, isa po ito rin sa utos din ni Lord kahit sa 10 Commandments, di ba? Magkaroon ka ng Sabat. Ang tanong, saan nga ba tayo nagpapahinga? Nagpapahinga ka ba dun sa comfort ng sarili mo or sa comfort ni Lord? Saan mo nabibigay lahat ng laman ng puso mo? Kanino mo na ilalabas lahat ng laman ng puso mo na hindi magaganda? Kay Lord ba? O sa ibang mga bagay? Di ba pag frustrated ka, ano nangyayari minsan? Nilalaan mo sa ibang bagay yung sarili mo. Pag pagod ka, actually, ginagawa ng iba ganito. Akala, pag pagod, may higa lang. Di ba? Ganon. Pero sa totoo lang, ano nangyayari? Pag pagod ka, magsi-cellphone ka. Tapos, ang gagawin mo? Hindi ka naman matutulog eh. Ano ginagawa? Mag-i-scroll ka. Di ba? Akala ko ba magpapahinga ka? Akala kasi natin yung pahinga, ano lang, yung physical na katawan. Baka nakapagpahinga nga physical mong katawan, pero loob mo, hirap na hirap na. Kaya rin pag may time na kung saan nakakita ka ng post na gumaganda buhay ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, no-compare mo tuloy sarili mo. Ba't nga ba hindi na ako ganito? Ano ba nangyari sa buhay ko? Stress ka na tuloy ngayon. Ang hirap na makatulog. Di ba?
Tapos, pag may nakita kang bagong bibilin din, makabili nga nito. Nakita mo rin yung balance ng bangko mo, pabawas ng pabawas, hanggang sa pag wala ka ng pera, malungkot ka na rin talaga. Yun ba talaga yung pahinga? Ano ba talaga yung totoong pahinga? Yung di ka gagalaw, wala kang iisipin? Or yun yung time na kung saan talagang, Lord, lumalapit ako sa iyo, ikaw yung magpalakas sa akin. Ang dami ko, Lord, struggles. Tingnan nyo, no? Tayo ganun eh. Alam nyo, lahat po tayo may daladalang mga bag o baggages sa buhay natin. Yung baggages na yon, lagi natin yung daladala, responsibilities, kahit din yung mga hurts natin, daladala natin yun. And it is time, kapag magpahinga ka, bitawan mo lahat yun. Bitawan mo lahat yun. In Matthew chapter 11, verse 28 to 30, sabi po sa verse 28 ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabibigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. When we come to the Lord, we lay down everything. Have you ever prayed kay Lord na, Lord, ito yung lahat ng problema ko sa buong linggo? No? Lord, ito yung mga struggles ko sa buhay ko. Lord, ito yung talagang hindi po ako maano dito eh. Talagang lagi akong, ito yung iniisip ko, Lord. I need your peace in my life. Yung pinapasan natin, yung sarili natin laging problema, mga struggles natin, hurts natin, yun yung pinapasan natin. Ang hindi natin pinapasan, yung sinasabi sa verse 29, napasan ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at may mababang loob. Now, ano po ba yung pamatok ngayon? Makikita po natin yon. Yun yung ibig sabihin na pagsunod sa Kanya. Yung pamatok po na yun yung mga bagay na kung saan binibigay na standard ni Lord sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ano yun? Mahalin siya above everything. Mahalin ang kapwa. Amen? At higit sa lahat, gumawa rin ng disciples. Now, tignan nyo yung nakalagay po dito ngayon. Makakakita kayo ng kapahingahan sa akin dahil madaling dalhin ang pamatok ko at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Alam niyo po, pagdating sa pagpapahinga, ang pagpapahinga po, next slide please, ay hindi ibig sabihin walang magiging problema. Tandaan niyo po yan. Huwag niyong isipin na ang pagpapahinga walang magiging problema. Pero dahil sa rest, dahil sa pagpapahinga na yon, magkakaroon ka ng lakas para labanan ang mga problema sa iyong buhay. Basta sumunod ka lang kay Lord. Alam niyo yung pamatok, yun po yung nilalagay dito sa leeg ng kalabaw o ng kabayo. Para sa ganun, sabay sila nung isa. Ganun ho yun. Sabay-sabay sila. At yun din ho, yung nagiging, yung pamatok na yun, yun yung dala-dala mo kung sino mang nakasakay doon. Ang sabi ni Lord, magaang lang din naman ako yung bibigay ko sa inyong pamatok. Madali lang to sundin. Sundan nyo lang ako. Amen? Sundan lang natin si Lord. And for sure, may blessings na mga darating
sa buhay natin. Ang ating Panginoong Diyos po ang lalaban para sa atin. Tandaan niyo po yan. Sa lahat ng mga sitwasyon natin, kailangan sundin natin siya sa ating buhay. Kung paano po ang Diyos ang lumaban para sa mga Israelites noong unang panahon, maliit na bansa, kahit hanggang ngayon, di ba? Pero ginagabayan sila ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ganon din ang bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay connected sa bansang Israel. Now, kung connected tayo sa bansang Israel, kung ano yung pangako sa kanila at mga ginawa rin ni Lord sa buhay ng bawat isa sa kanila, kayang gawin din ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay isang warrior, redeemer God. Siya yung lalaban sa atin sa lahat ng sitwasyon natin kung tayo ay susunod nga ba sa Kanya. Recall nga natin yung 5 yan. 5 P. Number 1, pagpapalaya. Number 2, proteksyon at gabay. Number 3, provision. Number 4, presensya ng Diyos. At number 5, pahinga. Sinong gusto ng 5 na yon? Tayo po tayong lahat. Na-encourage ko kayong lahat. As we sing this song na kanina natin kinanta, yung Jesus be the center. Ito yung magsimula po sa ating buhay. Ito po ay magsimula sa buhay natin ngayon, na kung saan talagang sundan natin si Lord. Kung gusto mo ng blessing, meron kang kailangang gawin. Amen? Ang kailangan lang gawin ay sundan siya sa buhay natin. Paano natin siya susundan? Lord, kung anong kalooban niyo sa buhay ko ngayon, ito yung masunod. Lord, kung ano yung gusto niyong gawin ko, ito po yung gawin ko sa buhay ko. Can that be your prayer this morning? Can you just raise up your hands kay Lord as we sing this song? Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Because Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center